Naghahanap ka ng resort with an infinity pool na 3 to 4 hours away lang from Manila na hindi crowded during weekend and holiday kahit fully booked sila. Just for 5K per night, may enjoy mo na ito with free breakfast, good for 5 packs na. For commuters guide and expenses, please keep on watching. Dito kami nanggaling sa Tagaytay City at nag-aabang ng masasakyan from Fora Mall to Calatagan Public Market. More than 30 minutes na pero wala pa rin dumadaan na bus kaya nag-decide na lang kaming mag-joyride. 1,563 lang ang fare from Tagaytay direct na sa resort, pero kung magbabas kayo from Tagaytay City going to Calatagan Public Market, around 150 lang ang fare. Pag galing naman ng Pasay to Calatagan, it's around 250 to 280 ang regular fare. Merong diretsyo na DLTB bus from Pasay going to Calatagan Public Market. Pagdating nyo ng Calatagan Public Market, kailangan nyo mag-tricycle going sa resort. Ang tricycle fee is 400, good for 5 person na. Maaga kaming dumating sa resort. They do not allow us early check-in during our visit dahil katatapos lang ng holiday and weekend din. Kasalukuyang fully booked sila. May available food stall sa resort, dun kami tumambay muna. But after malinisan ang room, they allow us na mag-check-in at 1:30 p.m. In time. Ganda ng tent nila, oh. And then, ito yung parang resto nila. Ganda ng view. May available na coffee and Mateo. Isa. Kabayo po kita. Good for 3 packs na siya with breakfast. Yan, pinayagan kami mag-early check-in kasi available naman na yung room. Pero ano na rin naman, magtuto na rin naman mga 1:30 na. Kubo siya. So yan, may table. Hindi lang nakaset up pa. Air condition yung room na to. Ooh. Yan. Yan lang yung room. Tulugan lang talaga siya. May kit na rin kasama. Towel. Diba? Pwede na. Tapos, may view pa to. Kita yung ano, dagat dito. Tamis na ng dulo. Doon ako, hindi, sa gitna ko lang Katabi lang ng room namin yung hagdan pababa doon sa paangat. Kaya pala pawis na pawis si ate. Parang tao eh. Oo. Hindi siya crowded. Pero kahapon daw fully booked sila eh. Ngayon marami.
Mga 2 minutes walk lang from yung Kubo. Dito sa papuntang pool. Tignan nyo yung view. Ang ganda naman. Infinity pool siya. Kita yung dagat. Lalo na kapag umaga. Ganda nito bukas. Mga cottage. Ayun. Oo nga. Merong parking dito. Daan doon. Oo. Look at the view. Doggy! Bukas ng umaga, mag-alatot. Kabayo ka, Doggy. Nagulat ako. Parang matutumbak. Parang akong lasing. Pag kumana kasi matulog muna. Hindi yung pagkatapos ng trabaho, diretso maglagat. Tapos bigla nag-shower na. Kamusta ba experience mo? Blur nga kada ano eh. Pasok kayo. Pwede pong makikape. Pasok ko lang. Kami nung order ng liempo, half kilo, 400 peso. Pwede na. Tapos yung pansit, magkano itong pansit? 280? Ang dami. Laki ng serving. Buksan mo tel para.
Kahapon daw, madaming tao dito dahil holiday. Dami daw nakatent. Ganda sa gabi nung pool nila. Ganda. Ito yung pitching area nila. Malinis dito in fairness. Punta maaga pa. Saan tayo? Papunta ba tayo dyan? So, sa Kalumbuyan Point is a private resort that offers peaceful experience during stay. Between rolling hills and the calming sea views, the resort also offers cottages and glamping domes. We avail the Ohana Cottage. Rates during weekend is 5,000 for 3 packs with free breakfast. You can bring inside food without corkage fee. Papunta kami sa dome. Titignan namin siya. Maganda dun sa dome eh. Parang 11K or 12K per night for 12 packs. Pero, malaki na siya. Tapos may refrigerator, may tawag dyan, kitchen area. Tapos may sarili na rin bathroom. More on hagdan-hagdan talaga dito. Oh, tataas ng mga hagdan, promise. Para siyang hanging garden ng Luliata sa Antipolo. Parang ganito yung vibe nun eh. Parang malawak yung dating niya sa akin. Mas mataas yung mga hagdan compare dun. Mas halos magkakalapit lang yung pool nun eh. Hina na ako. Dome. Ang ganda nga eh. Sa bumalik dito mag-dome. Kayain natin si na Christine.
Diyan po yung ano nyo. Oo, may sariling restroom nga. Morning po. Ang ganda, ang dami rin pala nung dome. Akala ko ilang peraso lang. Oo. Lawak. Super lawak dito. Kaso kung pupunta yung mga bata sa... View deck area to sa dome. Tapos meron sila ditong ano, pwedeng tawag dyan, bonfire. Mag bonfire. Lawak ng space ng dome. Breakfast. Sayang kasi Yung pansit na tira namin food kagahapon. Ang sarap ng pansit nila. Sayang, buti hindi na panit. Kunin ko yung alam. Doon yung TP Hut. Madami rin pala yung TP Hut. Uhana yun yung mga available. For snacks, coffee, then yun yung Ohana. Yan. Then, ito yung view. Ang ganda. Diba? Kakabitin. Sarap sana pag 3 days, 2 nights. Overnight lang kasi yung ano, kaya ng budget namin. Okay lang. Sige lang.